So ayun na nga, mukhang nagkaroon ng problema ang ICE protocol at saka yung OKX. So may time daw, yung mga problema nag-concern ng community kasi nga may mga iba gustong bumili pero yung ICE hindi nila makita dun sa kanilang mga application. So may ginawang kababalagan siguro ng OKX kaya ganun na nangyari. Same thing na nangyari dun sa Avive kaya nakiusap sila na sabi siguro nila na sana hindi mangyari to sa ICE kasi nung na-release ang Avive sa OKX may mga problem na nagpakita. Ngayon, inassure daw ng mga engineers sa OKX na hindi daw mangyayari yun. Pero, nakita nyo naman na nag-submit. May mga community na nag-submit na kung saan na-list na ngayong exchange pero sinasabing hindi available sa region. Pero meron din namang mga ibang mga ICE pioneers na kung saan same region pero nakakabili sila o nakakapag-transact sila sa network. So, yun yung parang problema na nakita nila. Kasi may mga nagreklamo sa China, sa iba-ibang lugar na kung saan gustong sumuporta sana sa ICE network sa time na yun. Pero ganun ang nangyari. Okay, kaya may mga nag-submit ng kanilang mga project, yung nangyari, yung mga account na talagang walang nagpapakita talaga. Okay, pero sa akin naman super smooth naman karamihan sa atin dito. At saka kaya nagtaka ako dun sa may mga second distribution na nangyari. Okay, so sabi ko bakit may mga second distribution na nangyari? Wala pa namang, akala ko ba monthly. After ng first distribution, monthly na ibibigay. So, nakapagtaka yung mga nangyari na minsan may sabi na kababalagan kaya nga nasabing scam. Pero, ang maganda dito nag-reply yung ito Iman. Good things to consider. Couple things to consider. Ito siya ay isang CMO. Mataas na yung position niya pero binavalue niya pa rin. Alam mo, binavalue niya pa rin ang community ng ICE. Kaya nga sabi niya, we are investigating the cases where people were unable to find the listing on our app or web. One of the reasons why different customers see a different experience is related to local laws, regulations, KYC requirements, or listing policies. All new listings are complex in nature, technicals, local policy, and of course, debugging in the first 48 hours. Rin yung explanation ng CMO ng OKX. So, nag-explain itong si Star, pero sabi nila na hindi iba pa rin yung pinupoint nila dito. Kasi nga, same region, okay, yung isa maka-access, yung isa hindi. Hindi na yung jurisdiction ng law or kung ano-ano pa. Kundi may problema dun sa side talaga ng OKX. Kaya sabi dito na, user, you need to understand that what we are complaining, yung kino-complain ng ICE, galing to sa community, hindi naman sila nagko-complain. Has nothing to do with what you said, yung mga binanggit nila na about jurisdiction. So, example, for user 1 from country A receive ICE distribution, he can trade, buy, sell. User 2 from country A, same country, he did not receive ICE distribution but wanted to buy ICE and he could not find it in the search. Yun yung isang problema. Same country pero may yung isa maka-access, yung isa hindi. Naka-receive ng distribution yung isa hindi. Hindi makapag-buy, hindi niya ma-search yung ICE pero yung isa nasa-search niya yung ICE. Example 2, user 1 from country A receive ICE distribution and the ICE shows as number 1 on the hot trending. User 2 from country, same city as user 1. He did not receive ICE distribution and the ICE shows as number 200 on hot trending. So magkakaiba nagpapakita. So trending sa isa, sa hot trending yung isa number 200 naman siya. Hindi naka-receive ng distribution, yung isa naka-receive. Okay, so example 3, user 1 from country A received ICE distribution and right when trading started, he also received a push notification from the OKX app that trading had started. User 2 from same country, he did not receive ICE distribution and also did not receive push notification. Also, your customer support said to our community members when they tried to contact OKX that the ICE team asked for the ICE token to not be available in the region, when in fact it was restricted due to user not owning ICE and he was not allowed to buy like his friends who had ICE. Parang blame game na to, parang biniblame nila na yung nangyaring ganito kasi nag-reach out yung ICE community dito sa OKX na bakit ganito. Pero i-blame nila sa ICE na iyan sa ICE team ang nagsabi ng ganito. I-blame nila yung problema. So, ayan, di ko alam kung anong next na gagawin for the second distribution. Dun pa rin ba sa OKX or maghanap ng ibang exchange? Kasi sabi naman ng ICE na maraming mga magagandang exchanges din na kung saan ililis ang token ng ICE. Pero wait natin kung ano ang sasabihin ng ICE team dito. Okay, so andun pa rin yung support natin. Natural yung mga ganito. Syempre, ayaw ng ICE team kasi alam niyo naman ICE team, di ba?
ba? Nung una pa lang talagang kung ano yung sinabi nila, ginagawa nila at hindi nangyari yung kagustuhan nila at akala nila smooth na yung pangyayari, pero dahil nag-report lang yung community, dun pa lang nila nalaman na may mga problema talaga. Nagmamind pa rin tayo ng ICE, nagmamind pa rin tayo ng Vibe. Yung core wala na, pero meron silang mga airdrop dun sa kanilang Satoshi application, partner nila yan, na nagbibigay din yung OEX na kung saan malilinis din or mailalaunch ngayong I think April or March. Okay? So ayan, pwede nyo basahin dito. Sabi, we've been flooded with this type of evidence. Maraming ebidensya na ganun talaga nangyari. So hindi lamang naglalabas ng ICE team na sabing scam, kasi malaking word yan na sasabihin mo scam ang OKX. Siguro may pagkakamali ang OKX dito na hindi basta-basta inilabas agad-agad. Magkakaiba yung information na naibibigay sa community. Okay, so dun sila nagreklamo. Hopefully, etong mga ganitong problema, yung both team from ICE or sa OKX, may ayos nila. So ayan mga Lodi, ang ating update sa ICE Network. Andun pa rin yung support ko kasi I believe sa ICE Network team na i-prove nila na kaya nilang mag-build ng project, ng community, ng magandang blockchain network kahit walang mga malalaking investor through free mining lang. Okay? So, support natin to mga Lodi sa mga ganitong project na nakikinig sa kanilang mga community. Okay? So, ayan lang ang update natin. Ako si Turogi and thank you so much for watching. Bye.